Formal nang naghain ng petisyon sa Korte Suprema sina mamamayang Liberal Party List Representative Leila De Lima at Caloocan City Representative Edgar Erice para questionin ang legalidad ng unprogrammed appropriations sa 2026 national budget. At live nga mula sa frontline ng balitang yan si Camille Samonte. Camille, ano nga ba itong laman ng petisyon ni De Lima at ni Erice? Dumulog sa Korte Suprema sina mamamayang Liberal Representative Leila De Lima at Caloocan 2nd District Representative Edgar Erice para nga maghain ng petition for certiorari and prohibition. Ito ay para hilingin sa SC na ideklarang unconstitutional o labag sa saligang batas ang paglagay ng unprogrammed appropriation sa ilalim ng 2026 General Appropriations Act. Hiniling din nila sa kanilang petisyon na maglabas ng temporary restraining order para ipatigil ang implementasyon nito. Kahit kasi vinito ni Pangulong Bongbong Marcos ang 90.5 billion na unprogrammed appropriations, may natira pa rin daw dito na 150.9 billion. Sa kanilang argumento, iginiit nila na nagkaroon ng grave abuse of discretion na nangyari sa pagpasok ng unprogrammed appropriations na hindi tukoy kung ano ang pagkakagastusan at ibinibigay sa executive branch ang discretion kung paano ito gagamitin. Hindi raw ito ang tungkulin ng ehekutibo dahil pagpapatupad lamang ng batas ang kanilang mandato. Para kay De Lima, binabawasan ito ang kapangyarihan at tungkulin ng Kongreso na may otoridad para magpasya at mag-aproba kung saan gagastusin ang pondo. Narito ang kanyang pahayag. Kaya kami dumudulog ngayon para mag-guide na ang Kongreso. Kasi ina-expect namin na hanggat walang magiging malinaw na ruling ang Supreme Court tungkol sa constitutionality ng unprogrammed appropriations na it runs in the billions. Kahit nga may binito na bilyon-bilyon pa rin ang naiwan, ay lagi pa rin maglalagay na ito ay nagiging source din ng abuso. Dagdag pa ni De Lima, kung may mahalaga namang proyekto, dapat ilagay na agad sa program appropriations at nakasaad na rin dapat ang source of funding. Iginiit din ni Congressman Erice na delikado ang unprogrammed funds dahil hindi alam kung saan nga kukunin ang source para mapondohan ito. Posible raw na magbenta ng asset ang gobyerno, umutang at magpataw ng mas mataas sa tax para rito. Pakinggan natin ang kanyang pahayag. Financing. Pag nakalagay yan sa unprogrammed funds, pwedeng gumawa ng paraan ng gobyerno na mag-source ng funding. Saan? Pagbibenta ng mga assets. Bantayan natin yan. Yung additional loan na sobra-sobra na hindi na natin kayang bayaran. At yung pag-i-impose ng additional taxes. So, yan hindi na dadaan sa Kongreso dahil nakaprograma na. Kaya maling-mali yan. Respondent sa petisyong ito ang Senado, Kamara, Executive Secretary Ralph Recto at Department of Budget and Management. Hinihingan pa natin sila ng reaksyon tungkol dito. Maraming salamat. Yan po ang Express Report ni Camille Samonte. Mga kapatid, Ruth Cabalco, para sa mabilis na pasada ng mga balitang dapat niyong malaman, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.